Magandang araw, buenos dias, maayong adlaw, Zamboanga Peninsula. Welcome po sa ating special episode sa Kapihan sa Rehiyon 9. Hatid sa inyo ng Philippine Information Agency, Region 9. Ang programang ito ay isang plataforma para sa ating mga ahensya ng gobyerno upang ilahad ang kanilang mga programa at serbisyo sa taong bayan. Sa ating episode po ngayong araw, makakasama po natin ang iba't ibang mga ahensya upang pag-usapan ang kanilang mga paghahanda ukol sa ating National Disaster Resilience Month or ang ating selebrasyon. But before po natin i-introduce ang ating mga guests ngayong araw, inaanyayahan ko po muna kayong lahat na tumutok sa ating live stream sa PIA Western Mindanao. Cross-posted sa mga Facebook pages ng Pagadian at Zamboanga del Sur Media. Nakahukap din po tayo sa Radyo Pilipinas. Of course, we would like to acknowledge our media partners and friends na nakatutok ngayon sa ating live stream. Good morning po sa inyong lahat. Ang ating mga viewers din, mga online viewers, we're encouraging you all later on to please ask questions para sa ating mga guests. Magandang araw din sa inyong lahat. At this point, let us welcome our guests from the different agencies na kasama po natin ngayon. Let's go first with, of course, our Regional Director of the Office of Civil Defense. We have Attorney Ruel S. Halanes. Good morning, RD. Isang ligtas at mapayapang araw sa ating lahat. For the part of the Office of Civil Defense is being the led, pangunahing punong abala na opisina para sa pag-celebrate ng ating National Disaster Resilience Month. Tayo po ay nagpapasalamat sa isang accomplished at the same time produktibong opening kick-off ceremony na ginawa natin dito sa munisipyo, sa Liloy, Zamboanga del Norte. Nagpapasalamat din tayo sa ating butihing mayor, 10 kanyang mga opisyales, sa ating gobernador, dahil sila mismo ang nagpaunlak sa activity ito. Yung National Disaster Resilience Month, year in, year out na natin yung ginagawa. Ginagawa natin ito bilang paggunita kung gaano kahalaga ang preparedness. But this time, we want to focus that awareness should not be static, but rather we need to come up with awareness that will be transformed to action and then preparedness into community resilience. So yan po yung pinakapangunahin na tinitingnan natin ngayon, and then isa sa focus na mga activity natin is yung tinatawag nating mga community activities. Kamakailan lang, may ginawa tayong mga series of prevention and mitigation activities, like for example, yung mangrove planting, coastal cleanup, nagkaroon din tayo ng Run for Resilience. So, meron din tayong pinaunlakan na mga pagbibigay, inaugurasyon ng ating mga bagong disaster response equipment, at the same time yung bagong opisina ng munisipyo ng Liloy. Etong lahat ginagawa natin dahil gusto nating ipakita na dito sa Rehiyon 9, yung pagiging prepare is malaking bagay dahil nga doon sa hazard na pwede nating kaharapin or kinakaharap natin na pwedeng maging sanhi ng pagkakaroon ng disaster. Maraming salamat, RD. Let's also welcome, of course, ang ama ng Liloy dito sa Zamboanga del Norte na siyang host natin for our NDRM 2026. We have Mayor Roberto L. Uy Jr. Mayor, good morning. Magandang araw. Magandang araw naman, Eman. So, to my partners here, good afternoon, mayong adlaw otso. Mayong adlaw sa tanan. On the part sa lungsod sa Liloy, we're very happy that kick-off sa NDRM, National Disaster Resilience Month 2026, ang kick-off ay dito nangyari sa Liloy in order for us to showcase also the sites, the beauty, and what Liloy is. So, to all the viewers, mayong adlaw. Gustong-gusto ko yung tagline dito sa Liloy. Sabi nila kanina, enjoy Liloy, love Liloy. Okay, so nandito rin kasama natin, of course, ang ating mga national government agencies, mga partners natin. We have the Provincial Director of the Department of Science and Technology, Sir Numan M. Aljani. Magandang araw, Sir Nu. Magandang araw, Sir Eman, at saka mga samahan natin dito, lalo na kay RD, Roel, at saka kay Mayor June, partner natin sa DOST. Sa DOST bilang Vice Chair for Disaster Risk Reduction and Mitigation, kami ay malugod na nakikibahagi dito sa celebration or sa kick-off ng celebration ng National Disaster Resilience Month. Sa DOST may mga initiatives din tayong ginagawa para suportahan itong celebration. Kahapon nag-start tayo nung communicating hazards with our media partners. Ang layunin natin doon ay para ipaalam or para tulungan yung ating mga media partners na malaman ano ba yung tamang mga
pag-communicate sa ating mga communities, no? Kasi sila yung unang-unang bridge natin, no? Ang DOST, alam natin, makakapagbigay lang ng mga advisories or ng mga warning kung may mga hazards, no? Pero ang nagko-communicate noon sa ating mga communities, magpapalaganap dahil sa kanilang malawak na platform ay ang mga media partners natin. Kaya kasama natin sila kahapon, all over Region 9, kasama kay Sir Eman, nasa Dipolog tayo kahapon. At saka susunod na week ay meron din tayong rapid disaster assessment and needs analysis na gagawin naman sa Pagadian. So yun yung ambag natin para sa celebration na ito ng buwan ng resilience, no? So sa DOST, kami sa ngalan ng aming regional director ay nagpaabot ng maligayang pagbati din sa ating lahat at sa communities natin na magiging resilient po tayo. Okay, thank you, Sir Nu. Of course, when we talk about response, hindi din nawawala ang ating Department of Social Welfare and Development. And for that, makakasama po natin si Ms. Mary Ann Mag-abo, ang Vice Chairperson of the Disaster Response of the DSWD. Good. Buenos dias. So, magandang araw sa ating lahat. So the Department of Social Welfare and Development, Field Office 9, meron po tayong mga satellite offices, no? Meron tayong dito sa Liloy, Zamboanga del Norte. Meron tayong sa Dipolog City, sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Meron din tayo sa Pagadian City. Meron tayo sa Crisis Intervention Unit ng Zamboanga City. Meron na din tayo sa Tawi-Tawi and Sulu and the Basilan, of course. So, the DSWD, no, we are continuously, actively committing our services sa ating lahat, no. So, commitment to protect the welfare of the internally displaced persons during times of emergencies. Naka-ready na din po ang ating family food packs. So, sa lahat ng satellite offices. And also the non-food items, yung mga family kit, hygiene kit, marami pa pong iba na inihanda ng DSWD to serve our IDPs. In relation naman sa quick response team sa lahat ng satellite offices, handang-handa na po din kami to respond yung mga incidents natin. Actually, kahit sa ang region po na kailangan ng augmentation ay ready din po ang DSWD Field Office 9. Thank you. Okay, thank you, Ma'am Mary Ann, no, ng DSWD. Of course, no, we are also very happy na meron tayong kasama representative mula sa ating mga probinsya. Kasama po natin si Sir Rodel Tubigon, ang ating acting Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Zamboanga, Sibugay. Maayong adlaw, sir. Magandang araw po, Sir Eman, at sa lahat ng ating televiewers. In behalf of the provincial government of Zamboanga, Sibugay, headed by our very energetic Governor Ann K. Hooper, gusto po namin ipaabot sa Office of Civil Defense 9 kay Attorney Roel Halanes yung pasasalamat sa pag-include po sa amin, pag-imbita, at saka po yung very accommodating na hosting at pagtanggap po sa buong trupa ng Zamboanga Sibugay with Mayor June Oy dito sa munisipyo po ng Liloy. Kasama po natin yung ibang mga agencies of the government na working hand in hand towards disaster preparedness because lahat po tayo magiging affected kapag may disaster. Within the ambit po of DRRM, Disaster Response and Risk Reduction, nakikita po namin sa probinsya ng Zamboanga Sibugay ang dami pong initiative. Halimbawa po yung pagpapaigting ng communications ng agency. It all boils down during calamities, yung interagency coordination, yung nagsama-sama yung lahat ng mga interagencies towards the same goal na at least man lang ma-minimize yung affected ng disasters. Thank you so much, Sir Rodel. Before I go to the
real questions, no? Kasi meron tayong na-prepare, marami tayong nakala po na mga katanungan mula po sa iba't ibang probinsya at even sa cities natin dito sa Zamboanga Peninsula. Gusto lamang po muna nating malaman. Kasi since we are now, no, kick off natin today ng ating National Disaster Resilience Month, no? Definitely, ang dami nating mga activities ginanap natin kanina lamang at saka meron pa tayong i-expect na mga activities. So, we would like to know, no, from all of you na nasa table po natin, ano po ba yung relevance nitong theme po natin for this NDRM 2026, naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na sa inyong mga ahensya po. Panatag na DSWD, panatag na Zamboanga Sibugay, panatag na OCD, panatag na Liloy at panatag na DOST. Simulan po natin kay RD Halanes. Siguro sa level ng Office of Civil Defense dahil kami talaga yung ahensya na tinatawag ng orchestrator pagdating sa disaster risk reduction and management. Pag sinabi namin na panatag na Office of Civil Defense, hindi lang yan para sa institusyon ng Office of Civil Defense. Kapag nagsabi yung OCD na panatag na OCD, ibig sabihin yan panatag na komunidad dahil yung mismong gusto naming gawing panatag is yung mismong komunidad mismo. Kaya kung titingnan ninyo, yung Office of Civil Defense, we are not focusing to the office itself, but rather, we are orchestrating coming from different agency, from prevention mitigation, preparedness, response, to recovery. Yung Office of Civil Defense, dahil kami yung executive arm ng tinatawag nating National DRM o Regional DRM Council, kami po yung nagbibigay ng platform wherein tayo, 10 na aking mga kasama sa ehensya, magkasama-sama, magkaroon ng platform para mapakita natin kung gaano tayo kahanda. And lahat ng ito ay ginagawa namin dahil alam namin sa Office of Civil Defense, hindi nakaatang sa amin lahat yung kagalingan and competency. Ibig sabihin kami sa Office of Civil Defense, nagbibigay ng kasiguraduhan sa pamamagitan ng pag-o-orchestrate, pagsiset ng mga guidelines, pagtulong to yung tinatawag natin technical assistance, though may mga iilan-ilan kami na tinatawag naming augmentation. But generally, ang gusto talagang maging panatag ni OCD is yung mismong komunidad. Ang ngayong taon na to, dahil din sa sunod-sunod na bagyo na ating na-encounter at the same time yung kamakalan lang na malakas na lindol. Tapos we are expecting na meron tayong isang very strong El Nino. Yung sinasabi naming komunidad, hindi ho yan collective lang as a whole, but rather yung mismong mga pamilya sa mga barangay. So, para sa OCD, kapag sinabi namin na panatag na OCD, panatag na komunidad ho ang ibig sabihin yan. And harinawa, yan yung maging resulta ng ginagawa natin na activity ngayon, not only for the month of July, but in the forthcoming months and years. Thank you, RD. How about for Liloy po, Mayor? How is it, panatag na Liloy? So to be a panatag na Liloy is that, as we all know, an ounce of prevention is better than a pound of cure. So we are maximizing our capability and our capacity to enhance our local disaster risk reduction management office para tuloy-tuloy na maging tranquil and peaceful yung munisipyo namin because without the assistance of our LDRR, parang hindi tayo be at peace, without their presence. So that's a point that we have enhanced and improved our local disaster risk reduction management. Thank you, Mayor. Gusto din nating malaman, for Zamboanga Sibugay, Sir Rodel, how is it for Zamboanga Sibugay? Panatag na Zamboanga Sibugay. With the end and view of building a constituency of disaster resilient communities, the province of Zamboanga Sibugay participated in the National Disaster Resilience Month. Kasi po, alam po natin, we are in the general realization that in times of disaster, lahat po tayo magiging affected. So more or less, we need to at least, sabi nga po ni RD Roel, we need to be at least prepared and make this a habit so that during the time when exact responders are being hit by disasters and calamities, mayroon pa pong time yung ating mga communities to react. Bago pa po yung darating yung ating emergency responders, may time na po sila. So, I would like to
support the message of our Regional Director of Office of Civil Defense 9 na yung building a constituency of disaster resilient communities is not only a function of the provincial DRRMO, the municipal DRRMO, but it includes and must redound to building disaster resilient communities. Okay. Thank you, Sir Rodel. Pakinggan naman natin for DSWD when it comes to response dahil kayo yung nakatalaga doon, ma'am. Panatag na DSWD. Panatag na response. Yes. So, panatag na DSWD. DSWD continuously strengthen our disaster preparedness through the prepositioning of sinabi yung family food packs and non-food items sa lahat po ng locations ng Zamboanga del Norte. At the moment, may prepositioning of food items and non-food items po tayo sa 3rd District, 12 municipalities of 3rd District. Naglagay na po tayo ng family food packs and mga kits natin to include the 2nd District of Zamboanga del Norte, Dasindangan, and Shayan. And sa lahat po ng areas ng Region 9, may preposition po tayo para po in times of emergency, when disaster strikes, ay handa po ang DSWD. So, since malayo yung areas natin, so direct makakuha po tayo ng food items and non-food items sa ating respective na municipalities, localities natin. So, mabibigay agad natin, abrupt yung mga food items and non-food items directly sa ating mga IDPs kung saan sila yung evacuation centers po natin. And at the same time, yung mga quick response team ay nandyan din po sa ating mga evac centers to assist the local government units sa anuma pong pangangailangan and respond to the disaster-affected families. Aside from that, we also have services, yung assistance to individual in crisis situations. We have medical assistance doon sa mga may mga medical problem brought about by the disaster, And meron tayong medical, meron tayong funeral assistance, meron tayong cash relief assistance, meron tayong food assistance, meron tayong material assistance. So, ina-assess po siya ng ating mga staff ng DSWD kung ano pong kailangan na serbisyo ng ating mga affected families, affected communities, kung saan po ang DSWD ay makakapaghatid ng appropriate services, appropriate na tulong to address the condition nila, yung situation nila. Thank you. Thank you, Ma'am Mary Ann. Now, if we talk naman about mitigation, si DOST yan. So, Sir Nu, when you say panatag na DOST, meron ba tayong naka-in place na mga mitigating measures? Sa amin siguro, Sir Eman, gusto namin mas i-highlight, mas panatag ang DOST kapag tama yung ating coordination at saka collaboration sa ating mga partners. Lalong-lalo na yung local government units tulad din na Mayor dito. Ang DOST bilang Vice Chair ng Prevention and Mitigation Cluster, nagbibigay tayo ng mga gabay, mga science at saka information na makakatulong. Nag-i-install tayo or nagtatransfer tayo ng mga technology na makakatulong sa mga tao, sa communities natin, na bigyan sila ng gabay kung may mga threats or hazards na meron sa kanilang area. Kasama na dito yung mga early warning system, meron tayo sa area. Tapos meron din tayong mga water level monitoring sensors, Meron tayong alerting stations para sa potensyal na mga tsunami, Seismic stations meron tayo, para sa earthquake detection. So, marami. Yun yung ginagawa natin sa DOST, ang DOST Regional Office 9 kasama ng ating colleagues sa DOST Pag-asa at saka DOST PVOX para magbigay ng mga gabay na yon at saka tamang informasyon so that ang mga communities natin ay may tamang kaalaman so that they can make an informed decision. Yun yung gusto nating mangyari. DOST ay technology,
ang meron tayo or yung knowledge or information, pero yung pag-i-implement nito sa ground, pagdadala nito sa kanilang mga communities, nagre-rely tayo sa ating mga LGUs. Kaya sa DOST, pag maganda ang partnership natin sa ating mga stakeholders at partners, lalo na sa local government units, masasabi natin na ma-achieve natin ang panatag na bagong Pilipinas. Thank you, Sir No. Yan nga din yung branding talaga namin. An informed Filipino is an empowered Filipino. So proceed po tayo sa mga katanungan na nakalap po natin no, from the different provinces. Meron po tayong question na nakalap from Basilan. No, ito po ay para sa OCD. There is a forecast indicating the possibility of a super El Nino occurring this year, which some LGUs consider as a silent threat. Do you have an existing plan or preparedness measures in place to address and mitigate the potential impacts of this phenomenon? Napakaganda tanong. Una, tinatawag nating super El Nino ito or very strong El Nino in technical sense. No? Dahil nakikita natin na magkakaroon talaga ng napakalaking abnormality sa climate sa darating na mga buwan. Sa unang tanong, kung meron ba tayong naka-in place, the plain and simple answer is yes, meron. Pero kung titingnan natin, hindi lang siya dapat ang OCD or ang regional level ang prepare. Kasi kung titingnan natin again ulit, etong high heat index or El Nino, Southern Oscillation, may dalawang mukha ito. Yung too much heat na mas kilala natin na El Nino or too much high temperature at saka yung wet side naman niya, yung tinatawag nating La Nina. Ngayon, kung makikita ninyo, may namomonitor na tayong pagbagyo, pag-ulan, may mga localized weather disturbances tayo dito sa Zamboanga Peninsula. Ibig sabihin, tayo ngayon ay nasa impact ng too much na pagkakaroon ng above rainfall. And alam natin, kapag may mga ganyan senaryo, ma-amplify or ma-intensify yung pagbaha, yung landslide. Pero according to Pag-asa, pagdating ng mga last quarter of this year, like example, October, November, December, until first quarter of the next year, 2027, magkakaroon naman tayo ng extreme na situation wherein below normal naman yung matatanggap na rainfall natin. So nandun na naman tayo sa phase wherein dry spell, drought, or dry condition. So nagiging silent threat siya kapag tinitingnan lang natin yung impending hazard na wala siya or matagal pang dumating. Pero sabi namin sa Office of Civil Defense, science already, sabi na ni Pag-asa na nandyan na siya, kailangan nating iprepara. Kaya ngayon sa national, may binuo na tayo ng mga task force or El Nino team. Sa regional level, nagpatawag na rin tayo ng pre-disaster risk assessment wherein tiningnan natin kung ano yung magiging epekto niya in terms of food security, water, law and order, and even yung tinatawag natin na usapin sa energy. And yung mga ahensya na in charge dyan, gumagawa na sila ng plano. Pagdating naman sa level sa mga munisipyo, nagbaba na rin tayo ng abiso. No? Isa sa masasabi natin na may mataas na preparasyon. No? Makikita natin kanina, yung Liloy, yung kanyang mga equipment, yung kanyang capability, yung mga forecasting model niya, hindi lang yan nakadesign sa isang hazard, including yung pagmomonitor ng posibleng epekto ng El Nino. Ngayon, yung plano na gagawin natin should be tailor-fitted kung ano yung sinasabi ni DOST Pag-asa. Meaning, hindi siya one-size-fits-all na contingency plan. Kailangan mong alamin, kailangan mong pag-aralan kung ano yung magiging epekto. Pero kung magiging diskusyon pa natin kung magkakaroon pa ba ng El Nino or meron ba tayong El Nino Southern Oscillation, the plain and simple answer is yes. Base sa pinalabas na advisory ni Pag-asa since last month, nasa yugto na ho tayo ng El Nino Southern Oscillation. So yung east part ng ating bansa nakakaranas na ngayon ng minimum rainfall, wherein tayo dito sa western part, nakakaranas tayo ng tinatawag nating above rainfall. So alisin na ho natin sa mga isipan natin na kapag El Nino, purely init lang ho yan. No, hindi ho tama na interpretasyon yan. Dalawa yung mukha niya. So kailangan natin paghandaan kasi yung mga bagyo na papasok, medyo kukonti siya pero lalakas. So magiging typhoon and super typhoon. Yung mga heat index, yung pagtaas ng temperatura sa sinasabi ko na mga late part of this year until next year, yan, mafe-feel na natin. And alam natin ano yung epekto niyan. Hindi lang sa agrikultura, hindi lang din sa mga household, but rather
even sa mga individual, no? Lalo na yung mga comorbidity sa mga estudyante natin. So, yan po ngayon ang pinag-aaralan natin, pinagpaplanuhan ng national, region, and local. So, yan po yung masasabi natin na level ng kahandaan pagdating sa tinatawag nating very strong El Nino or super El Nino. Thank you, RD. No? I really like that na dapat bawat mga LGUs merong sariling contingency plan. Kasi hindi naman talaga fits all. So we would like to verify po mula sa ating Liloy, local government po, kung meron po tayong itong sinasabi po ni RD Halanes na contingency plan in case po, yung mag-intensify yung init na nararamdaman natin with regards to El Nino phenomenon. Well, in case of the onset of El Nino, but we really have anticipated the upcoming El Nino, but then during the recent conditions of the weather, we're receiving too much rainfall as of the moment. But then we just have to wait and see whatever comes in the following months na anong talagang gagawin natin. But rest assured, andyan naman yung CDSWD together with the OST and especially with the OCD. Hindi naman tayo pababayaan because limited lang talaga ang ma-prepare ni LGU. So we don't know yet what really is necessary when the time comes. Because problema talaga because especially sa farming sector natin, if it's too much heat, sobrang init, so walang lalago na agrikultura doon. So that would be a little chaotic, but then on the part of the municipality of Liloy, that's why we have spread out our wings na we're not limited into an agricultural industry only, as we might as well go into as much as tourism and any other industry so that people will be able to generate income, not only from agriculture, because right now with agriculture sobrang hirap Farm inputs is very expensive and due to climate change, hindi na natin ma-predict kung ano ang weather pattern ngayon. So that's it. But then the municipality has been supporting our industries, be it agriculture and the business sector and also in tourism. Thank you, Mayor. How about po in a provincial level, Sir Rodel? Probinsya naman po ng Zamboanga, Sibugay, all has been discussed, na pag-uusapan na po, pinagplanuhan na po at kasalukuyang ginagawa na po yung lahat ng mga bagay ukol sa paghahanda tungkol sa paparating na El Nino. Matter of fact, during the last regional interoperability workshop ni-launch ng OCD, sinabi na po ni Atty. Ruel, yung regional director ng OCD9, na confirm na po yung ENSO, yung El Nino. Kaya nga po, na-discuss na po sa first and second quarter meetings ng Provincial DRRM Council ng Probinsya ng Zamboanga, Sibugay at kasalukuyang nilalakad na po at nagbubilas na po lahat ng mga ahensya ukol sa potensyal na pagdating nito at pag-response po natin sa potential impact niya. Okay, klaro po iyon. Proceed naman tayo sa katanungan for DOST. Ito from Basilan pa din po, Sir Nu. What science and technology-based innovations is DOST introducing to enhance DRRM efforts in Zampen? And which of these should the public know about and utilize to better prepare for disasters? Maraming salamat sa magandang katanungan. Sa DOST, na-mention ko kanina, may mga sensors na ni-develop tayo or pinondohan ng DOST para sa early warning. So meron tayong water level, automated rain gauges, para makita yung different systems natin. Pero gusto kong i-highlight dito, Sir Eman, ay yung bagong launch ng DOST, yung Handa Integrated Platform. So sa Handa Integrated Platform, pwede nilang makita yung mga different weather conditions sa kanilang area. This is area specific. At saka pwede silang mag-report kung may mga incidents or may mga nangyari sa kanilang areas na kailangan ng response, kailangan medical response, other support na kailangan to help them in their communities, meron yung platform na yon. So they can check handa.georisk.ph
Pumunta sila doon. Nilaunch natin, I think, around February this year. So this is a nationwide platform but location specific. Even you are halimbawa in Liloy, basta may access ka doon, so pwede mong gawin yon. Pwede mo din i-check ano ba yung weather ngayong araw, no? Or bukas, no? Or sa mga susunod na weeks, no? Yung mga weather forecast natin ay nandoon. So, integrated platform, mas pinalawak natin. Meron tayo dating GeoRace PH, mas pinalawak yung coverage ng GeoRace PH, naging handa.georace.ph. So, mas malawak na yung platform. So, nandoon, pwede nilang titignan ano yung mga kailangan nila related sa different weather systems natin, mga patterns na kailangan nila, no, to inform them, no, including yung pinag-usapan nating threat ng El Nino. So pwede silang makibalita doon, no, sa information platform na yon. Okay, thank you so much, Sir Nuno. It's good to know na meron palang mga platform na pwedeng i-view ng ating publiko para malaman nila kung ano yung mga the details about it. Now let's proceed with DSWD, ma'am. Meron din katanungan dito mula sa Basilan. How prepared? I know you made mention na meron tayong mga food relief resources. So how prepared is the DSWD in terms of relief resources for immediate disaster response in Zampen? Please give us an update on the current stockpile of family food packs and other relief items prepositioned across the region. Sir, the DSWD has enough funds, no? It has been ensured always regularly by our DSWD Secretary, Sir Rex Gatchalian, and our Regional Director, Sir Ridwan Hajimuddin, na always ready and enough, more than enough yung ating mga family food packs and non-food items, no? Meron tayong regular na sa ating warehouses. Tinitingnan po yan ng ating regional office, especially the disaster risk NDRMC office namin sa DSWD Field Office 9, always coordinating with the local government units kung na replenish na yung FFPs and NFIs natin to regularly po na malagyan po ng stock ang ating warehouses sa municipalities. As well po yung ating financial assistance ng DSWD, we have enough funds din po to respond for financial assistance during disaster. That's all po. Thank you, Ma'am Mary Ann. Balik po muna tayo kay OCD, kay Attorney Halanes. This is actually a question, no, addressed to DILG. Pero baka po masagot natin, Attorney. Ang sabi po dito, how is the DILG or ang ating RDRIMC monitoring the strict and strategic utilization of the 5% local DRRM funds among low-income municipalities in Region 9 to ensure that they invest in proactive safety infrastructure instead of just reactive relief packages? Isa rin yan sa gusto nating balikan. No? Alam natin yung probinsya, yung lungsod, yung siyudad or even barangay under RA 10121, hindi bababa sa 5% yung naka-allocate na local DRM fund na dapat nilang gamitin. Nakikita din natin na may mga iilan na mga local government units, una ang naging challenge, hindi fully utilize yung kanilang pondo. Another thing, kung nagagamit man, may mga instance din, no? Even yung ating commission and audit na nakikita yung tinatawag natin na mischarging. Pero lahat ito, dahil nga may tinatawag tayong local government academy, we set the standard and then katuwang ng ating Department of the Interior, yung ating mga regulatory agency, sila yung tumitingin ngayon kung naaayon ba yung pag-utilize ng pondo. Ngayon sa sinasabi natin kung paano natin nasiguro na proactive at hindi lang siya nakafocus sa isang area of concern. Kasi dapat yung 5% ginagamit nila sa prevention, mitigation, preparedness, response, and recovery. Pero paano mo siya i-allocate yung hazard ngayon or yung tinatawag natin na mga peligro sa local government unit ang magiging basihan. So for this year, katuwang ang local government unit at saka yung DILG, ang ginawa natin, mas pinag-igihan natin, no? Siguro masasabi natin magiging stricto na ho yung ating opisina sa pagre-review ng ating tinatawag na local DRRM plan.
So yung local DRRM plano probinsya, i-review ngayon yan ng regional DRRM team, review committee, and then yung mga local DRRM plan naman ng ating mga cities and munisipyo, dadaan na sila sa probinsya, ganun din ang barangay. Para makita natin yung tinatawag na reinforcing and complementarity of our resources. So ngayon, kung may nakikita tayo na hindi naaayon kung paano siya ginagamit or may mga areas na dapat dito yung magiging focus ng ating local government units dahil nga ito yung pressing hazard nila, yan yung nirekomenda natin para gawan nila ng paraan, gawan nila ng inputs during review process. So, at this very moment, inikot na natin ang mga probinsya, tinuturuan na natin sila kung paano mag-conduct ng review, kinakapacitate na rin. And at the same time, yung ating mga local government unit, tinuturuan na rin natin yung ating tinatawag na local dream planning. And binago din natin yung sistema nung pagbibigay natin ng kapasidad sa LGU. Hindi na yung purely classroom na makikinig and then uuwi yung mga participants. This time, we are very strict with the output. So ibig sabihin, kapag nagkaroon ng training yung ating mga local government unit, pagkatapos nila ng training nila, meron na silang tinatawag na working draft or working output. Ipapolish na lang nila yan, and then once approved at their level, they will be endorsing that to the province if it is a municipality or city, and then magkakaroon ng input ngayon yung ating probinsya, capacitated din sila because meron din silang training na binigay natin. And after that, sa regional level, ni-review namin, and subsequently, we will be issuing that certificate of compliance base doon sa nakasaad sa atin. So kung titingnan mo, nandun na tayo na talagang binubusisi na natin dahil alam natin na every peso unspent or every peso misspent will have an impact in terms of saving lives or yung tinatawag nating protection of life and properties. Thank you, RD. Punta naman ulit tayo kay Mayor po Uy ng Liloy. Tanong po nila dito, since Liloy is now in the spotlight, dahil dito po ginanap ang ating kick-off activity for the NDRM 2026. Gusto po nilang malaman kung ano-ano daw po yung mga DRRM projects na nilaid out po ninyo para sa inyong munisipyo. Well, on the part of the municipality of Liloy, we're just doing our job. The LGU is just doing our job. It's what everybody has to do, no, as being the local government unit. But then we have focused and really supported the local disaster risk reduction management office natin sa Liloy because we all know, as what I've said earlier, an ounce of prevention is better than a pound of cure. So pina-enhance natin, we bought equipments, and Liloy is not just a coastal, but syempre may mga bulubundukin din. So we have to be prepared both, no, inland and the coastal one. So we bought a speedboat. Then our savings, we just had it. Anong tawag doon? Inaugurate lang natin ngayon together sa program natin sa OCD para mapakita naman na ginawa talaga natin na pinag-iipon natin yung mga savings para makatayo ta ng building for the local disaster risk reduction office. So, yun lang. Sila na lang magpunta dito para makita na lang yung anong ginawa namin. And napakagandang on the part of the mayor of Liloy, in fairness, we are doing our job. So ibig sabihin, yung sinasabi ni Mayor na we are doing our job, napakabigat yun dahil mismo si Mayor, alam niya kung ano talagang trabaho, ano yung role ng isang local chief executive in terms of DRRM. Kami naman sa Office of Civil Defense, being an outsider of the Liloy, nakita namin na it's more than a job. In fact, what Liloy is doing here is more than the resources. Siguro ibang probinsya, ibang lungsod, meron namang mga rescue vehicle, may magagandang local DRM offices din. Pero what is crucial for us of the Liloy is the buy-in of our political leaders. Mayor will be here, is the one representing them. Pero kung titingnan mo, coming from the vice mayors, yung ating mga konsihales, yung ating mga kapitan, nandun sila nagtumutulong. Kasi kung titingnan mo yung DRRM, hindi lang naman mayor yan eh.
it involves everything including legislative. So siguro yan yung isa na nakita namin na gusto din naming ma-emulate, makwanan ng inspirasyon na hindi pala imposible. Posible pala yan na kahit gaano kalalaki yung mga buildings natin kung hindi naman functional. No? In Liloy, may mga buildings, may mga sasakyan, may mga tao na gumagamit, and then we are constantly coordinating with the community. So, ika nga ni Mayor, the Mayor is doing his job. Kaya pag sinabi nating enjoy Liloy, yan yung sinasabi ni Mayor na nag-i-enjoy kayo dahil nandun yung suporta, may ginagawa tayong preparedness. Now, if you want to love Liloy at the same time, commitment yan. No? Kailangan nating gawin. Kasi kanina may mga pinamigay tayo sa barangay. Mayor is reminding the mga barangay officials that you must be able to safeguard that resources. Because at the end of the day, para sa inyo yan, para sa atin yan, and then magtatayo yung Liloy, gumagamit or expending so much resources, and we want that yan din yung magiging gagawin, no? We are not saying that other local chief executive are not doing their jobs. Yung sinasabi natin dito is yung trust, yung buy-in sa DRRM. Hindi lang ho yan, Liloy, pangkalahatan ho yan, no? In the other regions or even in other parts of the country. So, we are already gaining traction. Liloy ngayon, pupunta na naman tayo sa ibang mga lungsod para mapakita din natin. And hopefully, yung sinasabi namin lagi or lagi ko sinasabi na yung word na preparedness, magiging effective lang yan kung tayo mismo naiintindihan natin yung preparedness. Pero kung si Mayor lang or ako or yung mga kasamahan ko dito yung nakakaintindi ng preparedness, then at the end of the day, we are losing the grip of the true essence of resiliency. Thank you po, RD. Proceed tayo kay Zamboanga Sibugay, Sir Rodel. Since we are already talking about DRRM projects, meron pong katanungan dito. What are the provincial government's key initiatives and investments to strengthen DRRM and ensure that Zamboanga Sibugay remains prepared for natural hazards and emergencies? Thank you, Sir Iman. In behalf of the provincial government of Zamboanga Sibugay, napakarami na po. Sabi nga po nila malayo pa, pero malayo na ang Zamboanga Sibugay. Number one po dito is yung launching natin na ginawa natin noong February 2026. Ito po yung launching natin na sinabi po ng Secretary ng OPA-PRO, Secretary Galvez, was the first in the whole Philippines. Yung launching po natin ng Provincial Unified Communication System, kung saan during the conduct of Zamboanga Sibugay Interagency Territorial Defense, napapatunayan po natin na kaya na po nating i-interconnect yung lahat ng national government agencies towards responding and towards achieving a particular goal. In this case, and within the ambit of DRRM, kailangan pong mapadali dahil uulitin ko po, gusto ko pong i-reiterate na in DRRM, critical po yung early warning system vis-a-vis communication system and coordination with the national government agencies. Katulad po na halimbawa ng tsunami alert, buhat po ng nangyaring earthquake ng Sarangani area, in less than 1 hour, nagawa po namin yung executive order issuing the suspension of classes. Usual po kasi magiging apektado ng major po nating burden kung sakasakali po mass casualty incident, yung taga-DepEd. Nandun po yung mga bata, lalo na yung mas mga bata pa. But because of that Provincial Unified Communication System, in less than 1 hour, na-mobilize po namin lahat, nalaman po namin kung anong situational report ng bawat munisipyo, na-communicate po namin ang DSWD, ang DepEd, ang DILG, kung anong dapat gagawin. Matter of fact, on official business po yung governor namin nung time na yon, pero through the Provincial Unified Communication System, napapadali po yung response time ng province ng Zamboanga Sibugay. Thank you po, Sir Rodel. No? It's good to know na meron ng mga naka-in place. Let's go back to DOST naman po. Merong katanungan dito. Given the region's massive reliance on farming and fishing, what specific climate adaptive data or early warning applications is DOST offering to our localized agricultural sectors to mitigate unexpected crop and livelihood losses? Ano ba yung mga technology natin, no? Ang DOST, Sir Eman, ay meron tayong ginagawang project ngayon, no? Partners natin yung mga LGUs din, yung Saray PH, no? Ito ay para tulungan yung mga LGUs or yung mga local municipal agricultural office, no? Turuan natin sila ng tamang pag-assess
sa area, no? Kasama doon yung mga naaangkop na technology, no? Na ina-apply natin doon para sila ay halimbawa sa mga farming communities nila, malaman nila ano ba yung mga appropriate na crops dito, no? Which part of the year, for instance, unsuitable itong particular crop, no? Especially with the changing weather patterns na na-experience natin because of the climate change, importante na yung planning, no, sa local agriculture ay tama according to the respective areas, no. So hindi na natin pwedeng sabihin na halimbawa ito yung gagawin natin for Region 9, no, because ang agriculture is highly localized, no. Depende sa anong setting mo. Even halimbawa sa Liloy, iba yung sa Barangay Fatima, iba yung sa barangay doon sa kabila, no. So this is area specific yung intervention that we provide, and ang ginagawa ng DOST through the project, no, yung Project Saray, we partner with the agriculture office para makapacitate sila, no. So sila mismo, like they can do assessment also in their own area para turuan yung mga farmers natin ano yung tamang alam na natin, no, yung agriculture is doing yung mga crop management, etc. Pero yung fit, no, nung halimbawa nung pagtatanim, ano yung part of the year halimbawa for the particular crop, para hindi siya parang yung tatanim ka tapos hindi pala siya tugma doon sa panahon, no. So yun yung iniiwasan natin, yun yung gusto nating mas makapacitate ang ating mga LGUs. So may mga technologies or may mga tools tayong ginagamit, no. Medyo high-tech na yung Saray, gumagamit na nga sila ng AI, no, para turuan yung mga farmers natin. But sabi ko nga kanina, we rely heavily also on the participation of the local government units kasi sila naman yung nasa ground, no. Ang DOST nagde-develop tayo ng mga tools or yung mga solutions, but the actual application and guidance ng communities natin ay nasa sa kanila kasi sila yung nasa ground, no. So yun yung mga efforts na ginagawa natin. Nag-i-invite yata tayo ng mga LGUs natin din, no, to be part of the program if they feel na kailangan nila ng mga ganoong interventions. Okay, thank you, Sir Nu. Ito naman para sa DSWD, I think this question is about evacuation. How are our temporary evacuation spaces being redesigned this year to provide secure, dignity focus, no, for protection for the vulnerable sectors and specifically for women, infants, and senior citizens? For that question, sir, we are the DSW only coordinating with the local government units for the establishment of evacuation centers. So far, ang Liloy ay meron na pong identified na evac centers which are being also monitored by the DSWD. Sir, to support? Siguro sa katanungan ng evacuation, dalawang component yan. Una, yung tinatawag nating infrastructure side, no? Yung evacuation center mismo. Marami tayong programa, una sa national government, meron tayong tinatawag na mga nationally funded evacuation center. Si local government unit naman, kagaya ni Liloy, at their own initiative and own resources, nagtatayo din sila ng mga evacuation center. Pero panahon na mayroon ng sakuna, yung DSWD at the national and the DSWD at the region, kinakapacitate din yung tinatawag nating mga local social welfare development offices. And eto sila, yung nagkakandak or nagmamanage yung ating mga evacuation center. So yan yung sinasabi natin na camp coordination and camp management. And within that CCCM, may mga nakatoka na ng mga clusters na tututok, particularly yung sa tinatawag nating mga marginalized, disadvantaged, and those sectors na kailangan natin mabigyan ng karampatang atensyon, no? The elderly, the PWD, the youth, and the children, the women, so on and so forth. Ngayon, sa Liloy, dahil si Mayor did not settle for less, nakita niya yung malaking pangailangan. Ika ni Mayor is doing his job. Meron siya resources sa pamamagitan ng lote, no? Pamamagitan ng lot. Tayo naman, nakita rin natin yung hazard, no? Very valid talaga yung hazard na meron si Mayor dito sa Liloy. Kaya nagkaroon ngayon ng
guidance yung national na naaprubahan, magkakaroon tayo dito ng tinatawag nating nationally funded evacuation center. In fact, after this session natin, gagawin natin ang tinatawag na formal na pagbubukas ng proyekto para maitayo yung tinatawag nating evacuation center facility. Para panahon nga kailangan na natin mag-preemptive, magkaroon na ng evacuation center, evacuation activities, magkaroon tayo ng mga displaced individuals, dito sila pupunta and then through camp coordination and camp management sa pangunguna ng ating local social welfare development office at saka ng ating local DRM office, ito yung facility na gagamitin nila para mabigyan ng karampatang solusyon. No? Magkaroon ng dignity, magkaroon ng tamang approach yung pag-handle ng ating mga internally displaced persons, families, and children. We have already exhausted our time po for this episode. So before we let go of our guests for today, let's hear first the closing statement from, of course, our OCD9 Regional Director, Sir Attorney Ruel S. Halanes. Una, gusto kong ulitin sa makailang beses yung mainit na pasalamat natin. Una, sa Liloy, na siyang naging host ng ating National Disaster Resilience Month. 10 nung mga opisina na naging katimbang natin. Nandyan yung ating local DRM office, yung ating municipal mayor's office, and then the rest of the personnel of Liloy na siya mismong naging daan, naging susi para sa matagumpay na pagbubukas ng ating National Disaster Resilience Month. Kung titingnan ninyo, Liloy is doing so much. No? Nagkaroon tayo ng produktibo at successful nga event dahil din dun sa mainit na pagtanggap ng Liloy. Ngayon, yan yung magiging challenge natin kasi 10 ng mga kasamahan ko dito at saka sa mga bisita na nag-attend ng ating opening, kung paano din natin mabigyan ng justice, paano natin matulungan yung Liloy dahil alam natin yung resources ng local government unit napakalimitado lang kung titingnan mo sa laki ng pangangailangan ng populasyon. Kaya dito papasok yung Office of Civil Defense, yung DSWD, yung ating DOST, yung DILG, at saka yung mga probinsya, kagaya ng ating kasamahan sa probinsya sa Zamboanga, Sibugay, kung paano mag-complement yung resources. So tayo naman, ang pinaka-basic talaga dyan para magkaroon tayo ng complementation of resources, una, yung bukas na komunikasyon. Yung sabi nga sa atin ni PD ng DOST na kailangan na pagigihan natin yung coordination. Dapat nag-uusap tayo sa panahon na wala pa yung disaster. Hindi yung nandyan na yung sakuna, nandyan na yung peligro, saka pa lang tayo nag-uusap or saka pa lang tayo nagpaplano. So ito naman ang katapusan o last note on the part of the Office of Civil Defense. Gusto ko rin pasalamatan yung ating mga Regional DRM Council, member agencies, sa ating mga local government units sa kanya-kanya mga munisipyo, probinsya at syudad na kahit wala sila dito or sa kanilang mga local government units, nagkaroon din sila ng mga activity. And the challenge now is to continue and to continuously do what is rightful and what is supposedly done. Yung ginagawa ni Liloy, hindi niya ginagawa yan para sabihin na ito ay para bigyan siya ng acknowledgement. Yung acknowledgement siguro on the part of the mayor is secondary na lang yan. What is primordial here is that tinitingnan talaga yung pangailangan ng constituency. Hindi rin natin masasabi na tama na to, ito na yung pinaka-peak kasi alam natin, nag-i-intensify pa yung mga hazards. No? Nagbabago yung mga hazards na meron tayo. Pero ang pwede nating panghawakan ngayon is how Liloy doing his job, doing his part, and ensuring na tuloy-tuloy yung magiging preparedness nila, kahandaan nila, and then when time comes na hindi kailangan, sila mismo din open or bukas para sa ating mga karampatang tulong. So muli po, isang ligtas at resilient na buwan sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga panauhin ngayong episode ng ating Kapihan sa Rio 9. We have OCD Regional Director Attorney Ruel Halanes, Mayor Berto L. Uy Jr. ng Liloy, Zamboanga del Norte, PD Numan M. Aljani ng DOST, Ms. Mary Ann Mag-abo ng DSWD, and Mr. Rodel Tubigon, ang Acting PDRIMO ng Zamboanga, Sibugay. Atin din pong pasasalamat sa mga sumubaybay at tumutok sa ating episode ngayong araw. Sa ngalan po ng PCO Secretary Dave Gomez, PIA Director John
General Catherine Chloe De Castro, Officer in Charge Jocelyn Alvarez, at sa buong puwersa po ng Philippine Information Agency Regional Office 9. Ako po si Emmanuel Taghoy. Hanggang sa susunod na episodes ng Kapihan sa Rihin 9, daghang salamat.